Nandito ka pala. Ani Vince, nang datnan si Talia sa kanilang sala. Nasaan si Venice? Tinawag ng kalikasan. Sina Tito at Tita naman lumabas. May lakad yata. Sagot ni Talia na ang atensyon ay nasa nakakalat na papel sa lamesa. You seem busy. Wala ka yatang date ngayon. Puna ni Vince kalaunan. Mula sa papel, unti-unting nilingon ni Talia ang kusina sa kung nasaan ang binata. Bakit curious ka? Don't tell me, nagsiselos ka. Observation is very different from curiosity and jealousy. Sus, sabihin mo na lang kung nagsiselos ka. Pwede naman tayo mag-date para di ka na magselos. Sakto, lately, bihira din tayo nakakalabas. Mapaklang napatawa si Vince na ngayon ay naroon din sa sala. And why would I date you, Talia? Tanong nito, na tila ba nagtatanong sa isang trial. Because I said so? Taas kilay na sagot ng dalaga. Hindi mo ako kayang tanggihan eh. Pahabol niya, dahilan upang hindi na makasagot pa si Vince. Pinanood ni Vince si Talia sa kanyang ginagawa, hanggang sa dumating si Venice. At kahit naroon na ang kambal, hindi pa rin umalis ang binata, at patuloy lamang pinanood ang dalawa hanggang sa makatulog na ito sa kanyang kinauupuan. Ngunit kalaunan, naalimpungatan siya dahil sa topic ng magkaibigan. Sino naman ang kasama mong pupunta? Kuryoso at nag-aalalang tanong ni Venice. Si Patrick, pero hindi ako magpapasundo sa kanya. Doon na lang kami sa party ni Nicole magkikita. Paliwanag na sagot ni Talia. Ayaw mo ba talagang sumama? Diyan lang yun no, ang lapit lang sa inyo. Ayoko. Alam mo namang hindi ako super fan ng party. Tsaka hindi ko kayang makipagtagalan sa inuman. Galak na tumawa si Talia sa kaibigan. Ang weak mo kasi. Sabi ko naman sa'yo, ititraining kita eh. Paano kung may trabaho na tayo, tapos kailangan nating mag-undercover at umattend sa party? Eh di, lasing ka na hindi pa natin nahuhuli yung dapat hulihin. Kapag ganun ang misyon, kaya mo na yon. Tignan mo nga oh, magti-training ka na naman sa inuman bukas. Aba, of course no, party is life. But tequila is lifer. At sa sumunod ngang araw, kinagabihan, agad na pumanhik si Talia sa party ni Nicole. Sa labas pa lang ng bahay ng celebrant, agad na siyang sinalubong ni Patrick, ang kanyang kafling. Masayang nakiparty si Talia. Hindi na niya alam kung ilang bote na ang nainom niya, ngunit ramdam niyang may tama na siya. Bagaman party goer, alam pa rin ni Talia ang limitasyon niya sa sarili. Kaya naman nang makaramdam na ng tama, huminto na siya sa pag-iinom. Bagaman nahihilo, nagawa pa rin niyang buksan ang kanyang contacts para tawagan ng ready-to-duty na driver ng condominium na kanyang tinitirhan. Halika na. Ako na maghahatid sa'yo. Alok ni Patrick at pilit na itinatayo si Talia. Hindi na, no. I already called our driver. Aniya? Napapikit-pikit na. Come on, Talia. Ako na lang maghahatid sa'yo. Pabulong na saad ni Patrick. Naramdaman ni Talia ang lapit sa kanya ni Patrick. Kaya pilit siyang lumayo dito. Pero, muli lamang siyang hinapit ni Patrick palapit. Move Patrick. I'm just tipsy, not drunk. Alam ko kung anong ginagawa mo. Maldita niyang sabi. At agad na muling lumayo. Huwag ka nang pakipot, Talia. The night is perfect for a bonfire. Makahulog ang saad ni Patrick. Bago nito sinubukang halikan si Talia. Move away. Or, I'll burn you on a bonfire. Saad ng pamilyar na tinig, kung kaya't agad na napalingon si Talia sa kanyang likod.
Let's go, ani Vince at hinawakan ng palapulsuhan ng dalaga bago pa man ito makapagsalita. Why are you here? Takang tanong ni Talia habang nasa loob sila ng kotse. Nawala na ang kanyang tama dahil sa pagdating ni Vince. Did I? You called. Sa boses pa lang alam ko lasing ka na. Saad ni Vince sa seryosong reaksyon. I'm not drunk, just tipsy. Alam ko pa ang mga ginagawa ko. Depensa ni Talia sa sarili. Alam mo pa ang ginagawa mo. Does that mean you purposely called me? No? I really dialed the driver's phone number. Anya? At agad chinek ang cellphone niya. Napamura na lamang siya dahil si Vince nga ang natawagan niya. Dahil magkasunod lamang ang pangalan nila ng driver's to contacts niya. Hindi masamang palagi kang pumaparty. Pero hindi rin magandang sumusobra ka ng inom. Lalo na't wala kang kasamang magbabantay sa'yo. Sermon ni Vince matapos ang mahabang katahimikan. I was with Patrick. Saad ni Talia nang wala sa sarili. Palihim ang naging pag-igting ng panga ni Vince. Are you referring to that man who is trying to force you? Siya ba ang bago mo manliligaw? Sa ganong klase ka ng lalaki nagpapaligaw? Hindi nakasagot si Talia. Parang biglang umurong ang dila niya. Paano rin ba niya ipagtatanggol ang lalaki? Kung gano'n ang nasaksihan ni Vince kanina. Napaiwas ng tingin si Talia. Lalo na nang makita ang pagngisi ni Vince. Bigla siyang nahiya sa hindi malamang dahilan. I'm sorry if I disturb your peaceful night. Pasensya ka na. It won't happen again. Saad ni Talia na tila ba maiiyak na siya. I don't care if you disturb me. But I must say, I am honestly disappointed, Talia. So disappointed about your chosen suitor. Ganun pala ang klase ng lalaking gusto mo? Anito sa seryosong tinig bago bumaba ng sasakyan at pagbuksan ng pinto ang dalaga. Thank you, and I'm really sorry again. Nakayukong saad ni Talia bago patakbong pumasok ng kanyang kondo dahil nagbabadya na ang kanyang luha. Luha na hindi niya alam kung saan galing sapagkat halo-halo ang emosyong nararamdaman niya sa nangyari. Sa mga sumunod na araw, naging mailap si Talia sa binata. Pasimple niya itong iniiwasan sa tuwing nasa eskwelahan sila. At naging madalang din ang pagbisita niya sa bahay nila Venice upang maiwasan lamang si Vince. Hanggang sa tuluyan na silang naging mailap sa paglipas ng panahon. Lalo na magsimula na sila sa kanilang piniling propesyon. Ngunit isang hindi inaasahang gabi lamang pala ang magpapabalik sa samahan ng dalawa. Who the fuck? Nahinto ang pagmumura ni Vince nang makita ang figura ni Talia. Hindi mo ba alam kumatok? Ha? Kumatok? Excuse me? This is my room? Lasing na asik nito. Agad na inayos ni Vince ang nakabalot na tuwalya sa kanyang pang-ibabang katawan bago lapitan ng dalaga. Lasing ka? Me? No, I don't get drunk. Sabay turo pa ni Talia sa sarili. Napailing si Vince. Bago alalayang maupo si Talia sa upo ang naroon sa kanyang silid. Sigurado akong lasing ka dahil kung hindi ka pupunta sa kwarto ko. At lalong, kanina ka pa sana tumakbo palabas kung malinaw ang paningin mo. Tukoy nito sa babae. Let's go. Ihahatid na kita sa kwarto ni Venice. Ha? Anong sinasabi mo? Bitiwan mo nga ako? This is my room! Anito at inagaw ang kamay sa binata.
dahilan para mawalan siya ng balanse. "Oh, you smell so familiar." Matunog ang naging paglunok ni Vince bago iiwas ang muka sa dalaga. Ngayon lang ulit niya nagawang makalapit sa dalaga ng sobrang lapit. Pagkatapos ng tagpo nila nung sinundo niya ito sa isang party, naging mailap na sila sa isa't isa. Bagaman palagi pa rin sila nagkikita, lalo na tuwing may okasyon sa kanila at dumadalo ang dalaga, pero pansin niya ang pilit nitong pag-iwas sa kanya. Palaging pinipili ni Vince na maagang umakyat sa kanyang silid upang tuluyang matakasan ang presensya nito. Gaya ngayon. Subalit heto at nasa harap na niya si Talia, ang dalagang pinaglalaroan ng puso niya. "I know this scent. Kilalang kilala ko, but I hate him. Matutulog na nga ako." Agad na inayos ni Vince ang pagkakatayo ng dalaga matapos itong masalo kanina. "You're right. Mas mabuti pa matulog ka na." Nakapikit na si Talia, nang ngumiti siya at pumalakpak. Napailing si Vince at dahan-dahang iginiya pahiga sa kanyang kama ang dalaga. Pagkatapos ay sandali siyang sumilip sa labas. Marami pang bisita ang naroon sa labas ng kanilang bakuran. Wedding anniversary ng kanilang magulang at imbitado ang malalapit nilang mga kaibigan at kapamilya. Kaya hindi na nakakapagtaka na present din si Talia. Pagkatapos sumilip sa labas, muling bumalik si Vince sa kanyang silid. Muli niyang inayos ang kumot ng dalaga. At nang akmang aalis na siya, bigla na lamang siyang hinawakan ni Talia sa kamay. "Vince, I hate you, Vince. I hate you." Pabulong na saad nito. Bumuntong hininga si Vince bago siya dahan-dahang maupo sa gilid ng kama para tabihan ng dalaga. "Why do you hate me, Talia?" "Bakit?" "Asshole. But I miss you. I miss you so much." Sagot nito. Ngunit nakapikit ang mata. Doon rumihistro ang gulat sa sistema ni Vince. "Naglalaro ka na naman, Talia Saad ni Vince bago punasan ng luhang pumatak sa pisngi ng dalaga. "Bakit ka umiiyak? Hindi ba't ikaw naman to umiiwas?" "Because I'm scared to fall. Pero gaga tong puso ko Sa dami ng pwedeng manatili dito, ikaw pa talaga. Sa dami ng nanligaw sa akin, ikaw pa rin talaga." Pagpapatuloy niya, bago tinaas ang kamay, at marahang hinaplos sa mukha ng binatang nasa harap niya. "I miss you so much, Vince. I miss you so much." Habol niya, bago bumangon ng konti para abutin ang labi ni Vince. At pagkatapos, muling bumagsak patulog. Napahinga ng maluwag si Vince matapos ang halik na iginawad ni Talia sa kanya. Paulit-ulit siyang umiling bago ayusin ang kumot ng dalaga at iwan ito sa silid. Dahil kung hindi siya aalis doon, baka hindi na siya makapagpigil pang halikan din ito pabalik. "Ba't diyan ka natutulog?" Gulat na tanong ni Venice nang makita ang kambal na nakahilata sa sofa ng kanilang sala. "Your friend barged into my room." Kaswal niyang sagot na hindi man lang nagmumulat ng mata. "Oh? Sige, gisingin ko na lang siya para makalipat sa kwarto ko. Si Carlos na lang muna ang makikikwarto." "Don't, it's okay. Baka maistorbo pa niya ang mga bata." "Hayaan mo na. Dahil mahimbing na ang tulog niya, nakakahiya naman kung gigisingin at iistorbohin mo siya. At dito mo na sa sala patulugin ang asawa mo." Pigil niya sa kanyang kambal. Pinaningkitan ng mata ni Venice ang kambal niya na si Vince bago sumagot.
Okay. Aniya, sa nangingiting tinig. Sunod-sunod na, mura ang nabigkas ni Talia na magising siya kinaumagahan. Sobrang sakit ng kanyang ulo, para yung binabasag sa sakit. Nang lingunin niya ang bedside table, agad niyang natagpuan ng isang basong tubig at 3 pirasong gamot para sa sakit ng ulo. Kinuha niya ang isa at agad ininom yun. Napahinga siya ng maluwag at akmang babalik na higa sa kama nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo sa silid at lumabas ang lalaking hindi niya lubos inaasahang makikita niya sa kanyang pagising. Good morning! Kaswal na bati ni Vince matapos sulyapan si Talia. Nakabihis na at handa nang pumasok sa trabaho. Good morning. Nauutal pang bati ni Talia bago ibalot ang sarili sa kumot. Mahina ang naging pagtawa ni Vince habang sinusuot ang kanyang relo. Don't worry, wala akong ginawang masama sa'yo. Pero ikaw meron. Saglit na natahimik si Talia at agad inalala kung anong ginawa niya. Subalit wala siyang maalala maliban na lamang sa pagpasok niya sa silid ng kaibigan. Pero, nang mapagtantong mali ang silid na pinasok, agad siyang binalot ng hiya. Wala akong maalala. Tumawa lamang ng mahina si Vince bago abutin ang doorknob. Akmang lalabas na ito nang bigla siyang magbalik lingon sa dalaga na prenteng nakaupo sa kanyang kama. Sumupil ang ngiti sa kanyang labi dahil sa tanawing yon. Ngunit agad niya ring itinago. Nang mag-angat ng tingin si Talia sa kanya, matapang niya yung sinalubong. Don't try to run away again. Anito sa makahulugang tinig bago tuluyang lumabas ng kanyang silid at iwang nakamaang si Talia. Kung pwede lang na hindi pumasok, ginawa na sana ni Talia. Pero ayaw niya namang manatili lang sa kanilang bahay at buong araw isipin kung anong ginawa niya sa harap ni Vince nung lasing siya. She was currently daydreaming when her phone beeped for a text message notification. Binuksan niya ang Rainbow app at nagulat na makita ang username na nag-message. Si Vince. Do you miss me that much? That you called instead of replying? May panunukso sa tinig na saad ni Vince. Asa ka? Busy ako para makapag-type ng reply kaya tumawag na lang ako para sabihing wala akong hangover. So gusto mong magkatawagan tayo habang busy tayo nagtatrabaho? How sweet. Napairap si Talia sa sinabi nito, kaya't agad niyang pinatay ang tawag. Pero wala pa yatang 1 segundo, nag-flash na sa screen ang pangalan ni Vince. He is calling her back. Ba't mo pinatay? I'm just teasing you. Ani Vince na halata ang tuwa sa tinig. Did I give you the permission to tease me? Mataray na tanong ni Talia habang nasa reports ang atensyon. Did I give you the permission to enter my room when you were drunk? Balik tanong ni Vince, dahilan para mapairap sa kabilang linya ang dalaga. I'm sure, umiirap ka na dyan. But anyway, it's okay to me. Mas mabuti na yung kwarto ko ang pasukin mo nang walang pasabi kapag lasing ka, kesa sa ibang kwarto pa. Naramdaman ni Talia ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Vince. Bigla siyang natahimik at natameme na lang sa kawalan. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya, ay unti-unti niya nang nahihigit ang kanyang hininga. Napakagat siya ng kanyang ibabang labi bago huminga ng malalim. This man is starting to knock her heart again. Are you still there, Talia? Tanong ni Vince sa mababang tinig. Muling nakagat ni Talia ang labi bago i-compose ang sarili. Yeah, I'm still here. Pinroseso ko lang ang sinabi mo kasi masyadong cheesy.
Talaga? But that was serious? Ikaw nga ang unang babaeng natulog sa kama ko. Seryosong saad ni Vince, ngunit kahihimigan ng pang-aasarang tinig. Mabuti kung ganon. I'm sure natutuwa ang kama mo dahil sa wakas, nagkaroon ito ng magandang bisita. Sarkastiko niyang sagot, kahit pa nagulat siya sa sinabi ni Vince. Bisita lang, hindi maganda. Mukhang wala kang hangover dahil nagbubuhat ka na ng sarili mong bangko. It's a fact, Vince Carson. Marami nang nagsasabi na maganda ako. Proud niyang sabi habang nakangiti. Mula sa kabilang linya, hindi napigilan ni Vince na basain ng labi gamit ang sariling dila dahil sa pagtawag ni Talia sa kanya ng buong pangalan niya. And it gave him the sign that they are finally back. Fine. Just this one. Pagbibigyan kita. Sige na, maganda ka na. Tila napipilitan niyang sabi. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na totoo yun. Are we good now? Habol niyang sabi, dahilan para sandaling namayani ang katahimikan. We are? Sagot ni Talia. At gaya ni Vince na pangiti rin ito ng malapad. We are good now. Kapwa mataas ang energy ng dalawa nang bumalik na sila sa kani-kanilang trabaho dahil sa naging pag-uusap nila. Hindi alam ni Talia kung anong ginawa niya sa harap ng binata nung lasing siya. Pero, ipinagpapasalamat na lang niya kung ano man yun. Dahil naging daan yun para muli na silang maging malapit dalawa. Subalit, sa kailaliman ng kanyang puso, isang katotohanan tungkol sa binata ang patuloy niyang itatago. Treat mo? Tanong ni Talia pagkatapos siyang pagbuksan ni Vince ng pinto. Kung gusto mo ikaw man libre, pwede naman. Na, mas malaki sahod mo. Kaya mo na yan. Ani yan ang may ngiti sa labi. Nang makahanap ng pwesto, agad na ipinaghila ni Vince ng upuan si Talia bago umupo sa katapat nitong upuan. Sa akin na. Baka kasi kapag ikaw pinagbayad ko, bigla mo na lang ako iwasan ulit. Deserved. Your fault, not mine. Ani Talia sabay ngisi pa. Meron ba kayong strawberry shake? Tanong niya sa waiter na agad namang tumango sa kanya. Give me one, tapos steak lang and vegetable salad. And pakidamihan ng mayonnaise. Habol ni Talia sabay pa-cute na parang bata. Sinupil ni Vince ang nagbabadyang ngiti at agad na ibinigay ang kanyang order. Nag-e-enjoy sila sa kanilang dinner habang kargado ni Talia ang usapan nang bigla na lamang yung putulin ng isang tawag mula sa kanyang magulang. Simula nang mag-college siya sa Manila hanggang ngayon, tuwing bakasyon na lang siya nakakauwi sa bahay ng kanyang magulang. She's been living independently for the past years, but this is the first time that her mom called without any prior notice. What's up, Mom? Bigla ka na patawag. Aniya, nang hindi umaalis sa kanilang table. I'm sure na hindi lang dahil na-miss mo ko kaya ka biglang napatawag. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ina. Well, you perfectly got it. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Talia dahil sa tinig ng kanyang ina. Mom. Anito? Bago mag-angat ng tingin kay Vince. Talia. Dad, what's going on? Kinakabahan na ako sa inyo Huwag niyo akong binibiro dahil kapag hindi ako natawa, hindi ako uuwi. Pananakot niya para ibsan ang kaba. Mukhang hindi ka talaga matatawa sa maririnig mo. Pero kailangan mo umuwi. Your grandma arranged you to marry her best friend's grandson. What? Gulantang niyang tanong. Napatayo pa siya at pinagtinginan ng ibang customer dahil napalakas ang kanyang boses.
She then humbly apologizes to them. Dad, alam ko matanda na si Lola pero hello, wala na tayo sa panahunan niya para sa bagay na yan I know. Pero ano magagawa namin ng mommy mo? Ikaw na lang ang apo niyang hindi pa nagbibigay ng apo sa kanya. Kahit kasal, mas kinobyo wala pa. Naunahan ka pa ng bunsong pinsan mo. Anyway, it's your grandma's decision. Naplano niya na lahat. You'll meet the guy in our family reunion. Family reunion? Oo. Uuwi ang tita at pinsan mo na nasa ibang bansa. Lahat ng miyembro ng pamilya natin pupunta, so you must come. And of course, meet the guy that your grandma wants you to meet. Kung ayaw mong mabuli ng pinsan mo, happily married na. Napangiwi si Talia sa sinabi ng ama. Totoo yun. Nung nakaraang family reunion nila, siya ang nakahain sa kalan dahil kabilat kanan ang panggigisa sa kanya. Siya na lang kasi ang wala pang nobyo sa kanilang magpipinsan. Naunahan na nga siya ng ibang mga pamangkin niya na magka-boyfriend. Pero walang problema sa kanya yon, kahit pa tumanda siyang dalaga. Pero heto ang lola niya, hindi payag sa bagay na yon. Malinaw ba, Talia? Uuwi ka for family reunion. And for you to settle your grandma's plan. Whether you like it or not, you'll marry this time. Saad ng kanyang ama. Napahagat siya ng ibabang labi. Hindi niya gustong maikasal. Lalo na sa lalaking pinili lang ng kanyang lola. Ayaw niya. Ayaw niyang makasal sa lalaking hindi niya gusto. Kailangan niya mag-isip ng paraan. At ang pumasok na paraan at solusyon sa kanyang isipan ay ang lalaking prenteng nakaupo sa kanyang harapan habang kalmado siyang pinagmamasdan. Uuwi ako, Dad. But only for the family reunion. And I'll bring with me my boyfriend. Aniya? Nang diretso ang tingin kay Vince. Si Vince na hindi na iwasang mapangisi nang marinig ang sinabi ni Talia. At lalo pang lumawak ang ngisi nang sa wakas ipaliwanag na ng dalaga ang plano niya. You are really something, Pagkatapos mo ako iwasan na maraming taon, ngayong kaayos pa lang natin, gagamitin mo na ako agad? Umirap ng matalim si Talia bago mapainom sa kanyang shake. Fine. Kung ayaw mo, hahanap na lang ako ng iba. May sinabi ba akong ayaw ko? Agad na agap ni Vince sa dalaga. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Ano, papayag ka ba o hindi? Para makahanap na ako agad ng iba at may train ko pa. Bakit ako ang una mong naisip na magpanggap bilang boyfriend mo? Kuryosong tanong ni Vince nang hindi pinapansin ang sinabi ng dalaga. Kasi gusto kita. Hindi inaasahang bulong ng isip ni Talia. Napakurap-kurap siya at agad na tumikim. Kasi credentials-wise, oh my God, perfect ka pa sa perfect. Matangkad, gwapo, matipuno, abogado, ano pa ba? Basta, you perfectly fit for this job. Eksahirado niyang saad, dahilan para galak na tumawa si Vince. Let me think about it. Bigyan mo muna ako ng ilang araw para mag-isip. No way! I only have a month to prepare before the family reunion. I need your answer now. O kung ayaw mo talaga, hahanap na ako. Fine. Putol ni Vince sa iba pang sasabihin ni Talia. Ang hilig mo pang humanap ng iba. Pabulong na habol niya. Sa lubungang kilay, natinignan ni Talia ang binata. Ano? May sinasabi ka? Ang sabi ko, ang ganda mo. Hayag ni Vince bago uminom sa kanyang drink. Napakurap-kurap si Talia at agading napainom ng kanyang shake. Pagka-uwi sa kanyang kondo, doon lamang na-realize ni Talia ang kanyang ginawa at hindi niya alam kung tama bang si Vince ang napili niyang magpanggap bilang kanyang boyfriend. Subalit, sa kabilang banda, nagagalak siya. Sapagkat sa maiksing panahon at kahit sa pagpapanggap man lang, maranasan niyang maging nobyo ang binata. Ang binatang hanggang ngayon naroon pa rin sa puso niya. Ang binatang noon ay simpleng crush lang niya.
Pero naging first love at mukhang magiging greatest love pa niya. At bago ipikit ang mata para matulog, isang mensahe mula kay Vince ang kanyang natanggap. Isang simpleng good night na nagpaganda talaga ng gabi niya. Good morning. Bati ni Vince sa mababang tinig mula sa kabilang linya. Good morning too. Inaantok pang sagot ni Talia bago mag-inat ng katawan. Ang aga mong tumawag. Gusto kong boses mo agad ang marinig ko sa umaga eh. Ang tulog pang diwa ni Talia, bigla na lamang nagising sa sinabi ng binata. Very good ka dyan. Very boyfriend materials ang arte. Mula sa kabilang linya, mahinang natawa ang binata. Inayos niya ang kanyang tie bago magsalita. Bumangon ka na. Susunduin kita at ihatid sa trabaho mo. Ha? Makikita tayo ni Venice. Gulat na bulalas ni Talia at napabalikwas pa ito ng bangon. Nagtatago ba tayo kay Venice? Hindi. Nauutal at kagatlabi na sagot ni Talia. Exactly. So, what's the need to hide? Kahit sino pang makakita sa atin na magkasama, it won't matter. Sige na, bumangon ka na. I'll be there in an hour. Anito? Bago ipaalam na papatayin niya na ang tawag. Thank you. Masuyong pasasalamat ni Talia nang makarating sila sa harap ng workplace niya. Hindi ka ba nag-almusal? Ba't parang nanghihina ka pa? Puna ni Vince bago bumaba at pagbuksan ng pinto ang dalaga. Ayaw mo sa malumanay? Edi thank you! Saad niya. Galak ang naging pagtawa ni Vince dahil sa inasta ng dalaga. Susunduin kita ulit mamaya, pero hindi ko alam kung anong oras. May trial pa kasi ako, ito-text na lang kita. Sige, walang problema. Mag-iingat ka. Kaswal na sabi ni Talia bago sila magkatitigan ng binata. Hindi ka pa aalis? Bigla ay tanong nito. Tumango si Vince bago basain ang labi gamit ang sariling dila. Aalis na. Sige, ingat. Muling sabi ni Talia sabay iwas ng tingin. Ilang segundo pa ang lumipas, hindi pa rin kumikilos paalis si Vince. Kaya naman, napaangat muli ng tingin si Talia sa kanya. Let me do it. Ani Vince at bigla na lang hinalikan ang pisngi niya. We're equal now. Lamang ka nga lang dahil sa labi mo ako hinalikan. Bulong nito sa tenga ni Talia, dahilan para manlaki ang mga mata niya. Aalis na talaga ako. Naiwang nakamaang si Talia hanggang sa tuluyan ng maglaho ang sasakyan sa kanyang paningin. Natutop niya ang sariling bibig nang matanto ang sinabi ni Vince. Hindi pa rin niya maalala ang ginawa niya nung lasing siya. Pero sa sinabi ng binata, sigurado siyang yun ang ginawa niya. Sunod-sunod siyang napamura bago mapangiti ng maisip ang masuyong paghalik ni Vince sa kanyang pisngi. Tuloy, abot tenga ang ngiti niya nang pumasok siya sa kanilang opisina. Vince Carson? Inis na asik ni Talia dahil pulos pagtawa lang ang ginagawa ni Vince sa mga sinasabi niya. Hay nako, mabubuking tayo kapag hindi ka nakinig sa akin eh. Relax, Talia. Hindi mo ako kailangan turuan sa kung ano sasabihin ko. Don't worry, trust me. Walang mabubuking. Confident na saad ni Vince habang pinagpapatuloy ang pagkain. Paano kung magtanong sila kung paano tayo nagkakilala? O paano kung tanungin ka sa mga paborito ko, ganon? Nag-aalalang tanong ni Talia. Dahil sa susunod na linggo, luluwas na sila para sa magaganap na family reunion. Inilapag ni Vince ang hawak na kubyertos bago pagsiklupin ang dalawang kamay at diretsong tignan si Talia. Strawberry is your favorite. In all kind of drinks and food. Basta may strawberry gusto mo. You like all type of dishes, especially those spicy. You like vegetable salad with extra mayo. You like your coffee with less sugar.
You love to eat your bread toasted with butter. Mahilig ka sa action movie. May collection ka ng cars and gun toys. And you are a diehard fan of Carlos Griffin, which is my brother-in-law. Sunod-sunod na saad ni Vince hanggang sa mabanggit niya ang lahat ng paborito at mga mahahalagang impormasyon patungkol sa babae. Are we good now? Sabi ko naman sa'yo ko ng bahala eh. Good. Simpleng sambit ni Talia dahil napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa kaalamang alam ng binata ang lahat sa kanya. We are ready then. Galak na ani niya para ibsan ng nararamdamang kabog ng dibdib. Instead of worrying too much, just enjoy this, Talia. Make it look like we're not faking it. Just be yourself. Pahayag ni Vince bago bumalik sa pagkain. Sa sumunod na araw, naging abala ang dalawa para tapusin ang mga nakapilan nilang trabaho. Never in his entire career that he took a leave, but Talia is an exemption. Hindi nga siya nagdalawang isip nung alokin siya ng dalaga. He already missed his chance a lot before. That's why, this time, he'll try his shot. Kahit man lang sa pagpapanggap. Anong sabi mo kila tito at tita? Kuryoso na tanong ni Talia habang nasa biyahe sila. Nagkibit balikat si Vince bago sumulyap sa dalaga. I just told them that I'll be away and it's work-related. Aha? Kahit pala ang abogado nagsisinungaling din. Because you forced me to do so. Taas kilay na saad ni Vince. Dahilan para matawa si Talia. Ngayon lang naman. Minsan lang ah. Ba't di ka muna matulog? Mahaba-habang biyahe rin to. Gigisingin na lang kita mamaya sa stopover. Si Talia naman, ang sumulyap sa binata. Sandali pa siyang napatitig dahil sa preskong tignan ng binata sa suot itong casual outfit. Ayoko, baka antukin ka rin kapag wala kang kausap. Then, what are we going to talk about? Kwentuhan na lang kita. Ano ako, baby? Kunot noong tanong ni Vince sa kanya. Baby ko. Pilyang tukso ni Talia, sabay ngiti ng malapad. Oh, then I have the privilege to do what baby does. Saad ni Vince, sa mababang tinig, dahilan para magtayuan ang balahibo sa buong katawan ni Talia. Aba, yung utak mo Vince Carson Sikmat niya at tumingin na lamang sa daan. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kanila bago muli silang mag-asaran dalawa. Makalipas ang halos 9 na oras, nakapasok na rin sila sa probinsya ng dalaga. Tamang-tama ang naging oras ng kanilang biyahe dahil sa naabutang tanawin. They were welcomed by the beauty of the coastal area and its warm breeze. Even without asking, Vince voluntarily opens the window for Talia to enjoy the view. Huminto pa nga sila sa may dagat at sandaling ninamnam ang ganda niyon. While enjoying, Vince took out his phone to capture the moment. The moment where Talia is being embraced by the wind as she faces the sunset that is about to kiss the sea. A very beautiful moment. Nandito na tayo. Sambit ni Talia na makatapat sila sa isang ancestral house na nasa isang malawak na bakuran sa lungsod ng Vigan. Maligayang pagdating, Ma'am Talia. Bati ng isang may edad na lalaki. Magandang gabi po, Mang Eko. Si Vince nga po pala boyfriend ko. Pakilala niya sa napakamasuyong tinig. Kay gwapo. Bagay na bagay sa iyong ganda, Ma'am Talia. Aba, syempre naman, no? Ngayon lang ako magdadala ng boyfriend ko dito, tas di pa gwapo. Pilya niyang saad, dahilan para magtawanan silang tatlo. Pasok na tayo. Kalaunay sambit ni Talia, at agad rumihistro ang kaba sa kanyang muka. Mas delikado ang trabaho mo, pero sa ganitong bagay ka lang pala kakabahan? Panunukso ni Vince,
bago abutin at hawakan ang kamay ni Talia. Enjoy, Talia. Just enjoy. Aniya, at ito na ang naunang maglakad papasok sa ancestral house ng pamilya ng dalaga. Ngayon, alam ko na kung ba't tinago mo siya sa amin. Nakangising komento na isang pinsan ni Talia matapos suriin mula ulo hanggang paa si Vince. Buti pinatulan ka niya. He's close to perfection. Aba? Asik ni Talia sabay taas ng kilay sa pinsan. Ang sabihin mo, buti pinatulan ko siya. Sa ganda kong to, ang haba ng pila, no? I bet, mas mahaba ang pila sa kanya. Segunda ng pinsan niya dahilan para dumako ang tingin ni Talia sa binata. Hindi niya alam kung mahaba ba ang pila sa binata. Dahil mula nung college, wala naman siyang narinig tungkol sa love life nito. Wala ring naikukwento ang best friend niyang si Venice tungkol sa buhay ng kakambal nito. Kaya naman hindi niya alam kung may niligawan ba ito o naging nobya. At sa kaisipang meron, bigla na lamang nakaramdam ng pait si Talia sa kanyang lalamunan. I really want to apologize, Mr. Rodriguez. We didn't mean to hide it, but I understand and respect Talia's decision. Sinigurado muna niya kung karapat-dapat na ba akong ipakilala. Mapagkumbabang saad ni Vince sa ama ng dalaga. It's no big deal. Siya lang din naman talaga ang inaalala namin. She's an only child and we are getting old. Kung di pa siya mag-aasawa, sino mag-aalaga sa kanya? Sino makakasama niya? Tatango-tangong sinulya pa ni Vince ang dalaga dahil sa sinabi ng ama nito. Hindi niya na kailangan. Dahil kaya naman niya mag-isa. Pero wag po kayo mag-alala dahil nandito rin naman po ako para alagaan siya. Napasunod ang tingin ni Talia sa itinuro ng kanyang ina kung saan sumalubong ang mariin, ngunit masuyong titig ni Vince na sinamahan pa ng matamis ng ngiti. Parang nahulog ang puso ni Talia sa tanawing yon. Lalo na nang marinig niya ang impit na tili ng kanyang mga pinsan, pati ng kanyang ina. Titig pa lang? Mabubuntis ka na, Talia? Grabe, ibang klase ang nabingwit mo, ha? Pilyang komento ng pinsan niya na umani ng galak na tawanan sa grupo nila. Baka nga, isang beses lang nila gawin, makadalawa agad sila. Hirit pa ng isa, dahilan para pamulahan ng pisngi si Talia. Mukhang dehado ka na rito, ah. Bigla ay bulong ni Vince mula sa likod, kasunod ng pagpulupot ng braso nito sa kanyang bewang. Naku, ikaw ang madedehado mamaya sa dami ng tips na binigay namin kay Talia. Walang preno na saad ng pinsan at tanging pagtakip na lamang sa mukha ang nagawa ni Talia. Huwag kayong ganyan, baka bigla ako magkaapo. Panggagatong ng kanyang ina, dahilan para mapuno ng tawanan ng buong sala. Isang mahabang katahimikan nang namayani sa pagitan ng dalawa nang makapasok na sila sa loob ng kanilang magiging kwarto. Gusto sana ni Talia na separate room, ngunit baka magtaka ang kanilang pamilya. Lalo na't hindi naman na sila mga teenagers. Tiwala rin naman si Talia sa binata. Subalit sa kanyang sarili, tila nag-aalangan siya. Baka si Vince pa ang gapangin niya. At sa kaisipang yon, napatapik na lamang siya sa kanyang noo. Ayos ka lang? Magpahinga ka na. Sigurado akong pagod ka sa biyahe. Saad ni Vince, naprente ang upo sa isang medium-sized na sofa sa silid. Don't worry, dyan ka sa kama, dito na ako. Sa lubong ang kilay na tinignan ni Talia ang binata. Sa tangkad mong yan, hindi ka kakasya dyan sa sofa. Dito ka na rin matulog para komportable ka. Sumupi lang ngiti sa labi ni Vince. Sigurado ka? Tabi tayo? Ipapaalala ko lang sa'yo, Isa akong investigation agent. Baka mabalian ka ng buto kung may gagawin ka sa aking masama. Paano kung ikaw may gagawin sa aking masama? Agad na pinanlisikan ng mata ni Talia ang binata. Asa ka? Anito? At agad na dumiretso sa banyo. Kinabukasan,
Sabay-sabay nag-almusal ang buong pamilya. May ilan pang kulang dahil papunta pa lang. Umagang-umaga pa lang, pero damang-dama na ni Talia ang init dahil sa mapanuksong tingin ay pinupukol ng kanyang pamilya dahil sa pagsisilbing ginagawa ni Vince sa kanya. Sasabog na ang kilig na pilit niyang pinipigil dahil sa genuine act of service ng binata. At upang hindi magsuspetsa ang kanilang pamilya, sinabayan na lamang niya ito. Hindi mo dala ang baril mo? Kalaunay tanong ng isa niyang pinsan habang nasa beach sila. Baril? Ano namang gagawin ko sa baril? Ipuputok mo sa mga babaeng naglalaway sa boyfriend mo. Sagot ng kanyang pinsan sabay halakak. Magmulat ka ng mata, Talia, tignan mo oh. Napakagat na lang ng ibabang labi si Talia nang makita ang ibang babae na humahanga kay Vince. Hindi naman niya masisisi ang mga babae na humahanga kay Vince. Kahanga-hanga naman talaga ang binata. Lalo na ngayon at topless ito at tanging summer shorts lang ang suot. Maya-maya pa, nilapitan pa ito ng mga babaeng kanina lang pinapanood ang binata. Ayos ka lang? Agad na tanong ni Vince nang bumalik ito sa cottage dahil nakabusangot ang mukha ng dalaga. Oo. Walang ganang sagot ni Talia bago ibato sa dibdib ng binata ang tuwalya. Maliligo na ako. Mataray na sabi niya, sabay hubad ng suot na cover-up. Anong akala niya? Siya lang ang may kakayahang mag-show off ng katawan. Hello, baka si Talia to. Asik niya sa sarili habang naglalakad sa buhanginan hanggang makarating sa tubig dagat. You pushed the wrong button, baby. Vince seductively whispered as he hugged Talia from behind. Vince! Impit na sigaw ni Talia nang maramdaman ang dibdib ng binata sa likod niya at ang matipunong braso nito sa bewang niya. Ano ginagawa mo dito? Di ba tapos ka nang maligo? Umismid si Vince bago iharap ang dalaga sa kanya. What's this behavior, Miss Rodriguez, ha? I can smell jealousy from here. Ako? Magsiselos? Patawa ka, Vince. Di ako nagsiselos, no? Baka ikaw. Oo. Oo, Talia. Nagsiselos ako. Agad na sagot ni Vince, dahilan para matigilan si Talia. Isang halakhak ang kumawala kay Talia bago ito lumayo sa binata. Magtigil ka nga. Masyado mong ginagalingan, nakala ko ba enjoy lang? Yeah. But I don't enjoy seeing other men rules over you. Madilim ang mukha na saad ni Vince. Ewan ko sa'yo. Sikmat ni Talia dahil hindi niya matagalan ang madilim na titig sa kanya ni Vince. This, mas enjoy kapag ganito. Bulong ng binata sa tenga ni Talia matapos niya itong ikinulong muli sa kanyang bisig. I can't cover you enough with my body. Hindi na bale. Pwede na to. Dagdag na sabi ni Vince at lalong hinigpitan ang pagkakahapit niya. Vince rested his chin to Talia's shoulder as he let the cold water embrace them. Walang nagsalita sa kanilang dalawa at tanging ingay na lamang ng alon ang kanilang naririnig kasabay ng malakas na kabog ng kanilang dibdib. Napapikit si Talia dahil ramdam niya ang pag-akyat ng init sa kanyang katawan na dulot ng malapad na dibdib ni Vince na nakalapat sa likod niya. Subalit lalo pa siyang napaso sa kakaibang init ng maramdaman niya ang hininga ni Vince sa kanyang liig. Tuloy, hindi niya mawari kung saan ba talaga siya nalunod. Kung sa dagat ba? O sa itinatago niyang pag-ibig para sa binata. Bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang ba nakita ng Diyosa na bumaba sa lupa? Taas kilay na tanong ni Talia matapos makita ang paninitig ni Vince sa kanya. Pagbigyan! Simpleng sabi ng binata bago hinigpitan ng pagkakabuhol ng lace sa silk dress ng dalaga. Baba na tayo. Tumango si Talia sa binata
bago ito panooring maunang maglakad. Napabuntong hininga siya, sapagkat ito na ang huling gabi na pagpapanggap nila. Magkahalo ang kanyang nararamdaman dahil matatapos na ang kanilang pagpapanggap. Matatapos na ang panandaliang saya ng pagiging girlfriend niya sa binata. Ngunit imbis na magmukmok, mas pinili na lang ni Talia na sulitin ang gabi. Dahil sa pagbalik nila sa Manila, magbabalik na rin sila sa kanilang realidad. Sa realidad kung saan malabong magkaroon ng malalim na relasyon sa pagitan nila. Hindi ko ito naitanong agad, pero saan mo nakilala ang apo ko, iho? Tanong ng lola ni Talia habang naroon sila sa mahabang lamesa at ang karamihan nag-e-enjoy na sa sayawan. Sa university po kung saan kami nag-aral. Paunang sagot ni Vince bago tumingin sa nagsasayaw na si Talia. She's my twin's best friend. Pero bago ko pa siya makilala bilang best friend ng kambal ko, nakita ko na siya bilang Talia na nangingibabaw kahit sa maraming tao na lugar. She's like a morning dew from heaven. She really got my attention the first time I saw her. Dagdag niya habang kumikinang ang mga mata na nakatingin kay Talia. Iba ang kinang ng mga mata mo habang nakatingin sa kanya. Tunay ngang mahal mo siya. Nakangiting saad ng matanda. I do. I really do. Tapat na sagot ni Vince bago mapait na mapangiti. I really love her. But she doesn't know that about anything. About my love for her. Bulong niya sa kanyang isipan bago lagukin ng alak na hawak sa baso. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan hanggang sa unti-unti na silang magsitunguhan sa kani-kanilang silid. Kaya naman nagpasya na rin si Vince na dalhin sa kanilang silid si Talia dahil lasing na rin ito. Maski siya, natamaan na ng alak. Mabuti nga tuwid pa sila nakarating sa kanilang silid. Napabuntong hininga na lang si Vince. Matapos may ayos ng higa ang dalaga. Naupo ito sa tabi ng kama at agad tinitigan ang mukha ni Talia. Dahil alam niyang sa pagsikat ng umaga, babalik na sila sa kung ano talaga sila sa isa't isa. Vince? Bulong ni Talia habang nakapikit ang mga mata. I'm here. I know. Sagot ni Talia at unti-unting nagmulat ng mata. Hindi ako lasing. Napangisi si Vince bago mahinang pitikin ang noon ng dalaga. Di ka pala lasing. Bakit nagpaalalay ka pa akyat dito? Wala lang. Gusto ko lang. Last naman na. Anito at pilit itinago ang lungkot sa tinig. Vince, thank you ah. Alam kong hindi madali sa'yo to. Alam kong hindi mo lang ako mahindian. Kaya ginawa mo to. But still, thank you. You just saved me from a wedding misery. Mahinang natawa si Vince sa huling sinabi ni Talia. Subalit agad din itong nahinto sa pagtawa nang makita ang pagbangon ng dalaga. Higit doon, tila mabagal ang pagkakahulog ng strap ng dress na suot niya. Napako roon ang tingin ng binata, dahilan para malunod na ang kung anumang sinasabi ni Talia. At tila may sariling buhay ang kamay ni Vince, nang unti-unti na lang itong umangat upang unahan si Talia sa pag-aayos ng strap nito. And the moment his hand touches her skin, a flicker of flame bolted that ignited the burning passion within them. A burning passion that they have been keeping at the bottom of their hearts. And with a quick movement, they already devouring each other. Hindi lang minsan, kundi ilang beses hanggang sa kumatok na ang liwanag sa kanilang bintana. Talia. Sambit ni Vince habang hawak ang kamay ng dalaga bago ito bumaba ng sasakyan. Nothing will change, right? May bahid ng kung anong emosyon? Natanong niya matapos ang mahabang katahimikan. We are good, right? Matamis na ngumiti si Talia, subalit hindi yun umabot sa kanyang mga mata.
Of course, nothing will change. We're adults now. Vince, don't worry, we're good. Aniya, at pinisil pa ang kamay ng binata na nakahawak sa kanya. I'll go ahead, mag-iingat ka. Walang lingunan na tinahak ni Talia ang kanyang condo unit. At nang makarating sa loob ng bahay, agad siyang napaupo at humagulhol ng iyak para sa puso niyang wasak. At sa paglipas ng araw, tinupad ng dalawa na walang magbabago sa samahan nila. Kaya naman kahit parang sinasakal ang puso niya, pinagpatuloy ni Talia ang casual closeness nila ni Vince. It's weekend. Nasaan ka? Labas tayo kasama ang triplets ni Venice. Saan ni Vince sa tawag? Ngayon na? Tamad na tanong ni Talia. Naroon pa siya sa kanyang kama at nakahilata. Oo, kita na lang tayo doon sa paborito mong pastry cafe. Napahikab siya. Kahit pakitaas na ng araw, nasa kama pa rin siya. I'm sorry, Vince, but I'm lazy. Pakis na lang ako sa mga bata, ha? Next time na lang ako sasama. Are you okay? Agad na tanong ni Vince, bago papatayin ni Talia ang tawag. Yeah, tinatamad lang talaga ako. Pagod din siguro sa trabaho. Bumuntong hininga si Vince bago magsalita. Sige, magpahinga ka na. But don't end the call. Let me hear you until you fall asleep. Imbis na kiligin, mahinang napabuntong hininga si Talia. Halos sigit 1 buwan na rin noong natapos ang pagpapanggap nila. Simula rin nang bumalik siya sa Maynila, unti-unti niyang nararamdaman ang pagiging tamad ng katawan niya. Lately, paminsan-minsan wala rin siyang ganang kumain. Madalas, gusto niya na lang humilata. At ang ganong pag-iisip, nakatulugan niya na. Nang bumangon siya, nakapatay na ang tawag. Tinatamad siyang bumangon nang maramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Dali-dali siyang napatakbo sa banyo. Kalaunay natutup na lamang niya ang kanyang bibig nang mapagtantong hindi pa siya dinadatnan. At kahit tinatamad, pinilit ni Talia magtungo sa ospital para kumpirmahin ang haka-haka ng kanyang isipan. I'm sorry, I haven't called you for days. Hindi ko naman siguro na istorbo ang tulog mo? Pagod na saad ni Vince nang sagutin ni Talia ang tawag. Mag-aalas 11 na ng gabi. Of course not. Nagising na ako bago ka pa man tumawag dahil... Agad na napahinto si Talia nang matanto ang dapat na sasabihin sa binata. Dahil nauhaw ako. Mula sa kabilang linya, mahinang natawa si Vince. Then drink. Baka makalimutan mo nang uminom dahil kausap mo na ako. Asa ka? Simpleng sambit ni Talia bago lumagok ng gatas. Mahina rin ang naging pagnguya niya sa pagkain. Ayos ka lang ba? Parang pagod na pagod ka. Yeah. That's why I called you so I can at least have your high energy. Okay. May the power of Talia be upon you. Kailan ka libre? Kalaunay tanong ni Vince. Libre naman ako palagi, bakit? Labas tayo? Sandaling nanahimik si Talia bago magsalita. Sige. May sasabihin din kasi ako sa'yo eh. Buo na ang desisyon ni Talia. Wala mang pagtingin sa kanya ang binata, hindi pa rin niya ipagdadamot dito ang katotohanan. Panindigan man siya nito o hindi, ang importante sa kanya masabi niya ang totoo. Nang sa ganun wala siyang maging pagsisisi sa huli. Kaya naman sa sumunod na araw, nag-ipon ng lakas ng loob si Talia, kasabay ng pag-iipon niya ng laman sa katawan dahil sa takaw niyang kumain. Just like what we expected. Saad ng kanyang head sabay iling. They have been sending threats to you. I know. Sanay naman ako sa pananakot na ganyan. Sagot ni Vince, subalit ramdam niya ang konting kaba. Pero, hindi ito simpleng pananakot, Attorney Vince Carson Castillo. Although, we already predicted that they might scare you to lose the case. But, we didn't expect this much. Muntikan ka na ngayon. At hindi na lang ikaw ang target. Nahilot ni Vince ang kanyang sentido. Sa dami ng nahawakan niyang kaso, hindi bago sa kanya na merong mga threats sa kanyang buhay. Pero iba ngayon.
dahil hindi lamang threats ang natatanggap niya. Sa ikatlong pagkakataon, nang papasok siya sa trabaho, muli siyang sinubukang disgrasyahin ng hindi pang kilalang kawatan. Ngayon, nagpadala pa sila ng litrato ng kanyang pamangkin. At ngayon, damay na ang kanyang pamilya. Alam niyang hindi na lang ito basta-basta. Nasabihan ko na ang kapatid ko. They'll take precaution now. Nasabihan ko na rin ang mga magulang ko and I already requested protection from them. And I'll do everything I can so I can quickly wrap up this case before they could harm me or any of my family member. Sigurado ka bang itutuloy mo pa ang kaso? Puno ng pag-aalalang tanong ng kanyang head. Seryosong tumingin si Vince sa lalaki. Kung bibitawan ko ito, sino sa atin ang maglalakas loob na saluhin ang kaso? Hahayaan na lang ba natin maging malaya ang mga ito? At muling gumawa ng kasamaan? Hindi ko kaya, sir. I will put justice for all their victims. Kailangan maparusahan ng mga tao may kasalanan. Matunog ang pagbuntong hininga, ang pinakawala ng kanyang head, bago nakakaintinding tumango. Fine, then I will request more men to watch over your family. Pati na rin sa'yo, hindi maliit na tao ang binabangga natin. Thank you, sir. I highly appreciate it. No worries. Anyway, how about girlfriend or special someone? Meron ka ba? Para mapadalhan na rin natin ang proteksyon. Dahil siguradong idadamay nila lahat ng malalapit sa'yo. Saad ng kanyang head, kasabay ng pagdating ng mensahe ni Talia sa binata. Ang kaninang kaunting kababigla na lamang napalitan ng labis na takot. Takot para sa seguridad ng dalaga. Bagaman alam niyang kaya nitong protektahan ang sarili, sa pagiging investigation agent nito, hindi pa rin maiwasang makaramdam ng takot si Vince para sa babae. Kahit mas delikado ang trabaho ng dalaga, hindi niya pwedeng maliitin ang impluwensya ng taong nasa kaso niya. Kaya naman sa pinakatagong restaurant na lamang niya piniling dalhin ang babae. You look stunning. Hindi na iwasang papuri niya na makita si Talia, kahit pa simpleng maxi dress lang ang suot nito. Ngumisi ng abot tenga si Talia bago maupo sa ipinaghilang upuan ni Vince. And you look stressed. Exhausted even. Mahinang natawa si Vince dahil totoo naman yon. Murder na ako, yung mga paborito mo. Pero may iba kaya tang gustong kainin eh. If that's the case, orderin mo lang. Ako magbabayad. Napahagat sa ibabang labi si Talia bago tumango. It's okay, that will do. At habang hinihintay ang kanilang order, at habang nag-iipon ng lakas, nagbukas muna ng ibang usapin si Talia. Hanggang sa dumating na ang kanilang order at magsimula silang kumain, tanging mga simpleng usapan lang ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Si Vince ay pilit kinukumbinsi ang kanyang sarili na sabihin kay Talia ang kasalukuyang sitwasyon. Nais niyang magpayakap sa babae upang maibsan ang pagod niya. Gusto niyang yakapin ito upang kumuha ng lakas dito. Ngunit sa bandang huli, mas pinili niyang manahimik. Habang sa kabilang banda naman, unti-unti nang kumukuha ng buwelo si Talia at unti-unti nang inihahanda ang sarili sa magiging reaksyon ni Vince. Oh yeah, I remember. Hindi ba't meron kang gusto sabihin sa akin? Kalauna itanong ni Vince habang kumakain ng dessert. Binitiwan ni Talia ang hawak na kubyertos para uminom ng tubig bago huminga ng malalim. Hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Direkta niya nang sasabihin ang balita sa binata. Buntis ako, Vince. I never had any man in my life lately but only you. Tapat niyang saad. Bago ilapag sa mesa ang ultrasound picture. Alam kong wala kang nararamdaman sa akin at hindi ko rin ipipilit na panindigan mo ko. Ginusto ko kung ano man ang nangyari sa atin. So I should be responsible for the consequences. I won't force you, Vince, but I still want you to know this because you deserve to know the truth. Talia. Ang tanging reaksyon ni Vince. He is exactly happy. He knows that he is beyond happy. Masaya siya sa katotohanang
Nagbunga ang kanilang pinagsaluhan ni Talia. Masaya siya sa kaalamang magiging ama na siya. He was about to burst out in happiness when his boss's voice echoed in his ears. At nang maalala ang threat sa buhay niya dahil sa kasong hawak, bigla na lamang ikinulong ni Vince ang kaligayahang nararamdaman. Pilit niyang tinimbang ang sitwasyon. Kung pipiliin niya si Talia, kailangan niyang bitawan ang kaso para maprotektahan ang buhay ng dalaga at ang pinagdadalang tao nito. Subalit kapalit nun ay ang kredibilidad niya bilang abogado at bilang tagapagtanggol ng batas. It will cost his profession and his career. Ngunit kung pipiliin naman niya ang kaso, kailangan niyang bitiwan si Talia at ang magiging anak nila para hindi madamay at malagay sa kapahamakan. Alam kong nakakagulat ang bagay na to, Vince. Naiintindihan ko kung di mo mapoproseso ang bagay na to agad. But Vince, I need your decision. Matatag na saad ni Talia nang makita ang reaksyon ng binata. Dahil wala namang namamagitan sa ating dalawa, tatanggapin ko kung ano man magiging desisyon mo sa bagay na to. Matunog na napalunok si Vince bago abutin ang ultrasound picture at hawakan niyo ng mahigpit. Talia, maybe I'm asking too much, but can you give me time to think about it? Gustong sakali ni Vince ang sarili nang makita ang pagdaan ng sakit sa mga mata ng dalaga dahil sa sinabi niya. Subalit wala siyang ibang pagpipilian. Ang tanging gusto niya maprotektahan ang babaeng mahal niya at ang magiging anak nila. Subalit hindi ito ang tamang oras para aminin niya ang nararamdaman para sa babae. And if he needs to kill himself by hurting Talia just to protect her, then he would wholeheartedly accept his death. Tumango si Talia bago huminga ng malalim. I'll take my leave then. Anito ataas noong umalis sa restaurant bago pa bumagsak ang kanyang luha sa sakit na nararamdaman. Sakit sa katotohanan, hindi siya kayang panindigan ni Vince. Dahil kung nais siya nitong panindigan, hindi na nito kailangan pa mag-isip. Masakit man, subalit iniisip na lang ni Vince ang kanilang kapakanan. Mahigpit niyang hinawakan ang ultrasound picture at masuyo yung tinignan. Titiisin muna niya ang sakit at agad tatapusin ang kaso nang sa ganon, mabilis siyang makabalik kay Talia at sa magiging anak nila. Pero iba ang naging ihip ng hangin. Dahil nang walang marinig si Talia sa lalaki sa loob ng ilang araw, nagpa siya na itong lumayo, kasama ang supling na nasa kanyang sinapupunan. Sa kaalamang hindi siya nais panindigan ni Vince, pinili na lamang ni Talia na buhayin na mag-isa ang anak nila. Wala pa rin. Wala pa rin ako makuhang balita kung nasan siya. Ayaw din magbigay ng impormasyon ng pamilya niya. Malungkot na saad ni Vince sa kambal niya habang hawak ang ultrasound picture. It's all my fault, Venice. I'm a coward. I don't deserve them. Pero gusto ko pa rin sila makita, mayakap. I missed her so much. Sigurado ako malaki na rin ang anak namin. Dagdag niya, bago pawiin ang luhang pumatak. Kung sinabi mo lang sana sa akin na mas maaga, yung tungkol sa inyo, edi sana bantay sarado ko na siya. Sabi ni Venice bago yakapin ang kambal. It's been almost 6 years. Paano ko may pamilya na siya? I mean, what if she already married someone? Are you comforting me or killing me, Venice? Nagkibit balikat si Venice bago bumitaw ng yakap. Ayoko lang bigyan ka ng false hope. You know her. She is free-spirited and gorgeous. Aba, imposibleng wala magkahagusto doon, kahit pa may anak na siya, no? Maiintindihan ko kung ganun nga nangyari. Pero nagdadasal pa rin ako na sana may pag-asa pa ako. Puno ng pag-asang saad ni Vince. Anyway, I'll be moving tomorrow. Doon na ako titira sa nabili kong bahay. Matamis nang umiti si Venice bago tapik-tapikin ang balikat ng kambal. Congratulations for your new house and new working environment. And of course, good luck sa paghahanap ng iyong runaway princess.
Mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Vince bago muling tumitig sa ultrasound picture. Ang tanging bagay na kinapitan niya sa nakalipas na taon. Ang tanging bagay na patuloy nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Ang bagay na nagbigay inspirasyon at motibasyon para magpatuloy siya sa buhay nung iwan siya ni Talia. At ngayong nalipat siya sa ibang lugar na pagtatrabahuhan, mananatiling bitbit niya ang larawan na bunga ng kanilang pag-iisa ni Talia. Be good girls and good boys, okay? Huwag niyong pahirapan si Yaya. Mag-work lang si Mommy, I'll be home before dinner, okay? Saad ni Talia at isa-isang hinalikan ng kanyang mga anak. 4 ito, quadruplets kung tawagin. Kung paano niya na kayang dalhin ng 9 na buwan ng quadruplets at palakihin, hindi niya na alam. Mahirap subalit na kaya niya, and she is very proud of herself. O sige na, alis na si Mommy. Bye Mommy, we love you! Saad ng 4 na bata bago mag-flying kiss sa kanilang ina. Pagdating sa labas ng bahay, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang nakapark na sasakyan sa tapat ng katabing bahay. Napataas ang kanyang kilay ng matantong may kapitbahay na siya. Eksaktong pag-alis ng kanyang sasakyan, paglabas naman ng kanyang bagong kapitbahay. Look, may kapitbahay na tayo! Galak na sambit ni Via. May kapitbahay naman tayo? Ano yun? Sikmat ni Victor. Umirap sa kawalan si Via bago umalis mula sa pagsilip sa bintana. I know, pero ang sinasabi ko is sa tabi ng house natin. Dito oh. Sabay turo sa tabing bahay nila. And so? Mataray na tanong ni Tanya. And so, we welcome our neighbor. Sigaw ni Tanner, bago balingan ng kambal na si Via. Right, Via? Napataas ang kilay ni Tanya sa 2 kambal. Behave! Diba sabi ni Mommy mag-behave tayo? At stranger, ang bago nating kapitbahay, let's wait Mommy na lang. Segunda naman ni Victor. Parehong nanahimik si Via at Tanner. Silang 2, ang pangatlo at panghuling lumabas sa kanilang 4. Silang 2 rin ang kaugali ng kanilang ina. Parehong makulit at mataas ang energy. Samantalang sina Victor at Tanya naman, ang mga panganay na nagmanas sa ugali ng kanilang ama. Seryoso at istrikto. Walang lalabas ng gate ha nang hindi nagpapaalam. Malumani na bilin ng Yaya at pinagmasdan ng 4. Oras na kasi ng paglalaro pagkatapos nilang matulog ng tanghali. Magluluto ako ng merienda habang naglalaro kayo. Pagdating sa labas, aliw silang naglaro, naghahabulan at nagtatakbuhan. Nang mapagod, pumwesto silang 4 sa single swing na nasa kanilang bakuran. Nang mainip, muli silang lumipat ng laro na football, hagik-gik at kung ano-ano pang ginagawa nilang tawanan. Yun ang maririnig sa tahimik na subdivision at hindi yun nakaligtas sa pandinig ng kanilang kapitbahay na sandaling napasilip sa mga bata bago humarap sa kanyang laptop para tignan ang bagong dating na case sa kanyang email. Hala! Maarting reaksyon ni Via nang lumipad sa kabilang bakuran ng bola nila. Sinadya niyo to? Seryoso na saad ni Tanya sa 2. Nagtakip ng bibig si Via habang nagtago naman sa likod niya si Tanner at sabay na umiling ang 2. No, hindi ko sinasadya. Sigaw ni Tanner. Get the ball, Victor. Ayun no, sungkit. Suhestyon pa ni Via, dahilan para kunot-noo siyang tignan ni Victor. Help me then. Ani Victor at agad kinuha ang sungkit na halos kasing laki lamang nila. This won't do. Napabuntong hininga si Tanya bago matalim na sulyapan ng 2 nakababatang kambal. Busy si Yaya magluto. Let's just call our neighbor. Abot langit ang ngisi ni Via at Tanner nang magsimula silang maglakad patungo sa harap ng kanilang kapitbahay. Matalim muli siyang tinignan ni Tanya bago mag-doorbell si Victor. Very good ka sa strong kick mo, Tanner.
Bulong ni Via sa kambal habang naghihintay sa kanilang kapitbahay. O meet our neighbor, makipag-play tayo sa kanila agad. Tapos makipag-friends. Tapos may ice cream kaya sila? Wala nang ice cream sa bahay eh. Balik bulong ni Tanner. I'm telling you to, isusumbong ko kayo kay mami kung di kayo magbe-behave. Pananakot ni Tanya na parang isang matandang ate. Oh, hello po. Saad ni Victor, dahilan para manahimik ang tatlo. Sorry po for disturbing you, but can you help us get our ball? It flew in your front yard. Sure, no problem. I'll get it now. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng bahay at lumabas doon ang isang matipuno at matangkad na lalaki. Nakapambahay at nakasuot ito ng reading glass habang bagsak ang buhok. Halatang bagong ligo. Agad na pinulot ng lalaki ang bola bago magtungo sa gate. Binuksan niya ang gate at agad na bumungad ang 4 na bata sa kanyang harapan. At tila, sinipa ng malakas na hangin ng kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan nang sabay-sabay nang ngumiti sa kanya ang 4 na bata. I'm Vince. I just moved here today. May I know your name? Oh wait, would you like to come in? No. Yes. Seryosong bumaling sina Victor at Tanya kina Via at Tanner. Nang marinig ang pagsagot ng mga ito ng yes, kabilin-bilinan sa kanila ng kanilang ina na huwag sumama sa kung sino-sino o kaya makipag-usap sa hindi nila kilala. Pero hetong dalawang bunso, matigas ang ulo. Don't worry, I'm not a bad person. Dito lang tayo sa labas para kung hanapin kayo ng parents nyo, makikita nila agad kayo. Come on, I'll prepare an ice cream for you. Pagkarinig ng salitang ice cream, agad nang pumasok sina Via at Tanner. Tuloy, wala na nagawa sina Victor at Tanya dahil hindi naman nila nais iwan ang dalawa. So, what's your name? Muling tanong ni Vince habang nakaupo sila sa pabilog na lamesa. I'm Via. He is Tanner. He is Victor and she is Tanya. We are all twins and we are turning 5 in 2 days. Bibo na sagot ni Via. Oh yes, Mommy will cook our favorite vegetable salad with extra mayonnaise and spaghetti and so much more. We will celebrate our birthday and we are inviting you. Saad naman ni Tanner na bibong-bibo, kaya tumawa si Vince. Are you living alone po? Kuryosong tanong ni Tanya kalaunan. Yeah, I'll be living alone now. Sagot ni Vince bago mapatitig sa 4 na bata. Muli niyang naramdaman ang pagsipa sa kanyang dibdib habang nakatitig sa mga ito. Sumagis sa isipan niya ang anak. Sa isip niya, nasisiguro niyang kasing edad na ito ng kanyang anak. Tuloy, lalo siyang nasabik na makita ang anak. Lalo na si Talia. Pagkatapos kumain ng ice cream, sandali pang nakipaglaro si Vince sa mga bata. Matapos pumayag ang kanilang yaya nang ipaalam niya sila. At bago lumubog ang araw, inihatid niya ang mga ito sa kanilang bahay at agad ding bumalik sa sariling bahay dahilan upang hindi siya maabutan ni Talia na makauwi ito. You meet who? Takang tanong ni Talia na magkwento ang mga bata. Our new neighbor, Mommy, he is so pogi. Ani Via, naabot langit pa ang ngiti. He is what? Aba, kabata-bata mo pa ha, para humanga Via ha. We invited him, Mommy, sa birthday celebration namin. Okay lang po, di pa yun sa'yo, Mommy, di pa? Imporma ni Tanner sa ina. Kaya tumaas ang kilay ni Talia. Kalaunan ngumiti din siya. Siyempre naman, kung yun ang gusto ng prinsipe at prinsesa ko, what can I do? Pumaskil ang matamis ng ngiti sa labi ni Talia habang pinapanood ang pagkain ng kanyang 4 na anak. Subalit nang mahiga na siya sa kama, muli siyang binalot ng lungkot. Halos 6 na taon na rin simula nung umalis siya at magtago. Huling balita niya tungkol kay Vince, noong paulit-ulit ito nagpunta sa kanilang ancestral house sa Vigan para lamang kumuha ng impormasyon sa kanyang pamilya kung nasan siya. Yun na ang huli, dahil pagkatapos noon, di na muling bumalik si Vince sa bahay nila. Hindi rin niya magawang mag-open ng social media dahil siguradong kapag nagparamdam siya kay Vince, maging kay Venice, hindi siya tatantanan ng mga ito.
Kaya naman kahit labis ang kanyang pananabik kay Vince, mas pinanindigan niya ang kanyang desisyon. Sa playground lang po kami, ma'am. Magalang na paalam ni Vince sa yaya ng mga bata sapagkat nais niyang dalhin ang mga ito sa playground park ng subdivision habang hindi pa siya nagsisimula magtrabaho. Don't worry, I'll take care of them. Naku, maraming salamat po sir. Hindi ko kasi talaga sila masasamahan sa playground dahil marami pa po akong dapat ihanda para sa birthday celebration nila bukas. Saad ng yaya bago ibalik ang ID ni Vince. Mahigpit naman po ang security dito sa subdivision at ramdam ko pumabait kayo. Abogado pa, kaya hindi niya po kailangang iwan ang ID niyo, sir. Thank you. Iuuwi ko na lang sila bago lumubog ang araw. Ani Vince at humarap sa mga bata. Let's go? Pagdating sa playground, ang seryoso at striktong sina Victor at Tanya, naging bibo na rin gaya ni Bia at Tanner. Lahat yata ng palaruan sa playground sinubukan nila. Isa-isang binuhat ni Vince nang walang kahirap-hirap ang bawat isa sa 4 na bata upang masubukan nila ang monkey bar. Pagkatapos, muli silang naglaro sa bawat palaruan sa lugar hanggang sa pare-pareho silang mapagod. I had so much fun. Sabay hagikik ni Via habang nagpapahinga sila. Me too! Nakangiting saad ni Victor na agad ding sinigundahan ni Tanya. Pwede balik po tayo ulit dito? Inosenteng tanong ni Tanner. Tama. Tapos kasama na si Mami. Palagi na lang siya nag-work, kawawa naman siya. Sabay nguso na hayag ni Via. Hay. Sabay mabigat na buntong hininga ni Tanner upang sabay-sabay na balutin ng lungkot ang 4 na bata. Balik po tayo ulit dito tapos sama natin si Mami para mag-enjoy din siya. Tuluyan ang nagsalubong ang kilay ni Vince. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Kahapon niya pa napapansin na tangang inalang ng mga bata ang binabanggit ng mga ito. Sure. We can go back here. Isama natin ang Mommy at ang daddy niyo. Aniya? At agad napansin ang lalong paglungkot ng mga bata. Did I say something wrong? We only have our mommy. Nakangiting sagot ni Victor. Ngunit ang ngiti na yun hindi umabot sa mata ng bata. Muling naramdaman ni Vince ang kakaibang pagsipa sa kanyang dibdib. Ang kanyang kuryosidad lalong tumitindi. I'm sorry to ask, but nasaan ang daddy niyo? Is he working abroad? Mommy rarely mentions our dad. She just told us that daddy is an attorney and that is very handsome siya. Tapat na sagot ni Tanya. Takot kami kasi mag-ask kay Mommy kasi whenever we ask about him, she becomes sad. Si Via naman, sabay ngiti ng malungkot. I'm sorry. Hindi niya alam ang sasabihin sa mga bata. Dahil kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Ramdam niya kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Parang merong malaking tipak ng bato na nasa lalamunan niya. At nang padaanin ng tingin sa mga batang nasa tabi niya, muli niyang naramdaman ang kakaibang haplos sa kanyang puso. Matunog ang naging paglunok ni Vince bago matagpuan ang kanyang sarili na kinukulong ang 4 na bata sa kanyang bisig. Don't worry, we'll come back here and play all day with your mommy. Bulong niya sa 4 na bata. Thank you, and can we call you Daddy? Tanong ni Via sabay pa-cute pa. Hey Via, that's too much. Suway ni Victor sa kapatid. Or, you can be our daddy. Si Tanner naman ang humirit habang nakangiti ng malawak. Tanner! Sikbat ni Tanya. Bago magsimulang magdaldalan ng 4 at tanging galak na pagtawa ang nagawa ni Vince. Gabi na makauwi si Talia dahil tinapos pa niya lahat ng trabaho. A-absent kasi siya bukas para i-celebrate ang birthday ng kanyang mga anak. She invited her family since they already know about her kids. But sadly, they can't make it. Kaya naman sila na lang muna mag-celebrate at syempre, ang kanilang mga kapitbahay at ang bagong kapitbahay na personal mismong inimbitahan ng mga bata. Wow, Mommy, ang ganda! Bulalas ni Tanya ng
Dalhin ng ina ang kanilang mga susuotin. Haba syempre, hindi pwedeng hindi kayo pretty at handsome, no? Birthday nyo kaya? You're pretty too, Mommy. Bibo na sabi ni Via at agad humalik sa pisngi ng ina. Thank you for this, Mommy. We love you. Ani Victor at agad ding humalik sa pisngi ni Talia bago sumunod ang iba. After this, Mommy, kami naman ang may gift sa'yo. Abot langit ang ngiti na saad ni Tanner. Anong gift naman yan, ha? Sakay niya sa biro ng mga bata. Secret! Sabay-sabay na sambit ng mga ito bago magtinginan sa isa't isa. Napailing na lamang si Talia sa kakulitan ng mga anak. Subalit bukod sa pagiging makulit, matalino din ang mga ito sa murang edad na tila ba kay tanda na ako umakto minsan. At hindi niya maitatangging namanan ng mga ito ang bagay na yon sa kanilang ama. Hindi naman kaduda-duda dahil alam niyang matalino si Vince. Nang makapagbihis na, agad din silang lumabas sa kanilang bakuran kung saan gaganapin ang simpleng party ng mga bata. Halos naroon na ang kapitbahay nila kasama ang kanilang kids. Handa na rin ang pagkain. Kung kaya't agad na silang nagsimula sa birthday celebration. Tapos na ang fun games at kasagsagan na ng pagkain. Abala si Talia sa pag-aasikaso ng mga bisita nang makita niya ang pagtakbo ng kanyang mga anak sa gawing bukana ng kanilang bakuran. At tila tumigil ang kanyang mundo nang makilala kung sino ang masayang sinalubong ng kanyang mga anak. Walang iba kundi si Vince, ang ama ng kanyang quadruplets. Mommy, he's our new neighbor and our gift to you, si Daddy Vince. Saad ni Via dahilan para humagikik pa ang 3 pang kambal nito. Finally. Sambit ni Vince, kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha. Ang tagal kitang hinanap. Nasa tabing bahay ka lang pala. Paos na sabi ni Vince at agad niyakap ng mahigpit si Talia. Nagkatinginan ng 4 na bata dahil sa nasaksihan. Bagaman nagtataka, hindi pa rin sila nagpahuli at nakigaya rin sa pagyakap. At pagkatapos ng yakap, naging doble ang saya ng kanilang birthday celebration dahil dumating ang pinakamagandang regalo nila, ang pagdating ng kanilang ama. I'm so sorry. Puno ng pagsisising sambit ni Talia matapos malaman na naging sitwasyon ni Vince sa kung bakit hindi ito nakapagparamdam sa kanya ng ilang araw matapos ang pag-amin niya sa kanyang pagbubuntis. I'm really sorry. Hindi ko alam. Shh! It's all my fault, Talia. Wala kang kasalanan. Masakit, nakakalungkot, na hindi kita nasamahan nung pinagbubuntis mo sila. Nung nanganak ka, at nung pinapalaki mo sila. But I understand, Talia. Naintindihan kita kung ba't nagawa mo yon, and I don't blame you at all. Dahil alam ko mas doble ang sakit at lungkot na dinanas mo kaysa sa naramdaman ko. Kaya ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Ako dapat ang mahiya. Dahil hindi ako nagpakalalaki para panindigan kayo. Kahit pa may banta sa paligid ko, kaya patawad, Talia. I'm sorry. I'm sorry if I was not brave enough to hold you tight. I'm sorry. I'm sorry for causing you pain, Talia. Pero Vince, Talia. Gabi na tapos na ang party. Nasa loob na ang mga bata at nagbubukas na ng mga regalo habang sila nasa kanilang bakuran, nakaupo sa magkatabing swing. At sapat lang ang dim light ng bakuran para makita nila ang mukha ng isa't isa. Pinahid paalis ni Vince ang luha ni Talia sa pisngi nito bago lumuhod. Vince, anong ginaga? Please, Talia. Please hear me. Because I have been dying to tell you all of this. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Talia. Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi, but since college, you already had my heart. And even after all the push and pull, you still have my heart. At nasisiguro kong ikaw at ikaw lang ang gugustuhin ko magmay-ari nito. Alam kong kailangan ko pang pagbayaran ang lahat ng araw na lumipas na mag-isa mong hinarap ang lahat. Alam kong kailangan kong pagtrabahuhan na makuha ang tiwala mo. Lalo na ang pag-ibig mo.
Pero masyado na mahaba ang panahon na nasayang nating dalawa, Talia. And I don't want to waste any more time. Madamdaming hayag ni Vince bago kalasin ang suot na kwintas at kunin ang isang diamond ring doon. I bought this that night after you told me that you are pregnant. And I have been dying to put this on your finger. And I hope hindi pa huli. Pinahid ni Vince ang sariling luha bago tumingala kay Talia na may malapad na ngiti. Let me, Talia. Let me make it up to you. To everything that I had missed. Marry me. Marry me and I will forever court you. Marry me because you are the only woman I want to have in this lifetime. Of course I will. Magpapakipot pa ba ako? Kung noon pa man din pangarap na kita. Kung magpakipot ka man, hindi rin kita titigilan hanggang pumayag ka. Nakangiting saad ni Vince bago hawakan ng pisngi ni Talia at marahang hinalikan nito. Oh my God! Tili ni Via, dahilan para kapwa magulat ang dalawa. Oops! Sorry! Sabi ko sa'yo mag-behave ka lang eh. Sikmat ni Tanner. Kung nakinig lang kayo sa amin, di na tayo sumilip. Iiling-iling na saad ni Tanya. Sorry for the disturbance. Mapang-asar na saad ni Victor. You can kiss mommy again, pero magkuklose kami ng eyes, promise. Saad ni Via at pumikit subalit. Ang isang mata pilit na sumisilip. Napailing na lamang si Vince at Talia bago tawagin ang apat para saluhan sila. They wholeheartedly hugged each other under the moonlight. Hindi naging mahirap para kay Talia na aminin sa apat na si Vince ang ama nila. Dahil kahit hindi pa man din yung inaamin, ama na ang turing nila kay Vince. Ni hindi nga bumitiw ang mga ito sa lalaki. Simula nang malamang si Vince ang ama nila. Subalit walang problema yon kay Talia. Kung gaano man niya namiss ang lalaki, siguradong masabik ang kanyang mga anak. But they won't long for a father's presence anymore because Vince is already home. He's not their neighbor anymore, not even a daddy next door, because he's already home with them. He is already a daddy to his quadruplets babies. Daddy, gusto ko ng baby sister. Saad ni Via sa kawalan, dahilan para kapwa mabulunan na mag-asawa. Ganon no, para I can carry her sa arms ko. Anak, andyan naman ang twins mo. May baby sister at baby brother ka rin. Yan sila Tanya, si Tanner at si Victor. Hindi ko naman sila makikarry sa arms ko, Daddy. Oo nga naman, Daddy. Big girl at big boy na po kami. Wala namang problema sa akin, anak. Pero kay Mommy, hindi natin alam. Pili niyang sabi, sabay ngisi kay Talia. Mommy, gusto namin ng baby sister at brother. Si Tanner yon. Please, Mommy. Saad din ni Tanya at sabay-sabay na nagpa-cute. Umingo si Talia at umirap bago ngumiti. Hindi niyo na kailangang humiling dahil meron ang paparating and it's a twin. Wow! Yay! For real? Talia, for real? Tumangutango naman siya kay Vince na nagulat. God, I love you so much, Talia. I love you. I might have missed it before, but not this time. Nandito na ako, Talia. Kasama mo na ako ngayon. Masuyong umiti si Talia bago ibalik ang mahigpit na yakap ni Vince. I know. At masaya akong kasama na kita ngayon. At sa susunod pang panahon. At nang mag-angat siya ng tingin, walang alinlangan siyang hinalikan ni Vince. Halik na puno ng pagmamahal. Halik na puno ng pangako. At halik na puno ng pagsuyo. Halik na minsan nilang pinagsaluhan, dahilan para manumbalik ang kanilang samahan. Halik na nagdala sa kanila sa isang mainit na gabi, at halik na patuloy nilang pagsasaluhan, at nang matapos ang halik na yon, napatingin sila sa kanilang quadruplets na nakatakip ang mga mata bago sila sabay na natawa.
Pinangunahan man ang paglilihim sa kanilang nararamdaman. Pinangunahan man ang takot at hindi pagkakaintindihan na naging dahilan ng kanilang paglalayo. Sa huli nahanap din nila ang isa't isa. At patunay ang kanilang pinagdaanan sa realisasyon na hindi kailangan tumingin sa malayo para hanapin ang nilalaman ng puso. Minsan, tumingin ka lang sa iyong tabi at yung matatagpuan ng pag-ibig para sa iyo. And for Talia, it only takes her to knock next door to find her forever. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Minita Diwata, Cleo Kawaling, Vinia Manangan, Fernando Regidor, Luz Viminda Rivera, Malia Bitong, Valeria Donato, Margie Targuam, Zenaida Porter, Miss Nori, Elianda Cortez, Miss Hazel, Imelda Forteza, Jennifer Acultad, and Maria Girly Gakutan. Maraming salamat po sa inyong lahat.